Hello mga ka-Clover! Ang pamahiin tungkol sa mga bagay na dapat iwasan sa bahay ay malalim na kaugat sa kultura ng maraming tao. Narito ang ilan sa mga karaniwang pinaniniwalaang malas na gawain sa loob ng tahanan. Number 1, pagbukas ng payong sa loob ng bahay. Ang pagbukas ng payong sa loob ng bahay ay nagdudulot ito ng malas. Ang isang karaniwang pamahiin ay ang pagbukas ng payong sa loob ng bahay ay nagdudulot din ito ng kahirapan. Ito ay maaaring dahil sa paniniwalang ang bahay ay isang sagrado o ligtas na espasyo. At ang pagbukas ng isang bagay na nagbibigay ng proteksyon sa labas ay maaaring makagambala sa enerhiya nito. Mayroon ding paniniwala na ang pagbukas ng payong sa isang tao ay maaaring magdulot ng away o hindi pagkakasundo. Itinuturing na bastos at maaaring magdala ng malas. Number 2, ang pagtulog na ang paa ay nakaharap sa pintuan. Ang paniniwalang malas ang matulog na nakaharap ang paa sa pinto ay isang karaniwang pamahiin, lalo na sa ilang kultura sa Asya. Narito ang ilang interpretasyon na kadalasang iniuugnay dito. Pag-alis ng kaluluwa. May mga paniniwala na kapag ang isang tao ay namatay, ang paa ang unang inilalabas sa pinto. Kaya naman ang pagtulog ng nakaharap ang paa sa pinto ay parang isang paanyaya sa kamatayan o pag-alis ng kaluluwa. Pagpasok ng masamang espiritu. Ang pinto ay itinuturing na isang pasukan ng mga enerhiya, kapwa mabuti at masama. Ang pagtulog na nakaharap ang paa sa pinto ay may kasabihan din na sa ganitong posisyon sa pagtulog ay maaaring magdala ng malas o sakit. May paniniwalang na ang paa ay parang ugat ng katawan at kapag nakaharap ito sa pinto ay parang inilalabas ang kaluluwa. Kaya kung hindi ka komportable sa ideya ng pagtulog na nakaharap ang paa sa pinto, maaari kang pumili ng ibang posisyon na mas nagpapasaya sa iyo. Number 3, pagputol ng buhok sa gabi sa loob ng bahay. Ang pagputol ng buhok sa gabi ay may dalang malas. Mga pangkaraniwang pamahiin na naririnig sa maraming kultura. Take note mga ka-Clover, pagputol ng buhok sa loob ng bahay, hindi po sa parlor, okay? Simbolismo ng buhay. Ang buhok ay madalas na inuugnay sa buhay at lakas. Kaya naman, ang pagputol ng buhok sa gabi ay maaaring seen bilang isang paraan ng pagpapaikli ng buhay o pagkawala ng enerhiya. May mga espiritual na koneksyon. Sa ilang kultura, ang buhok ay itinuturing na isang koneksyon sa espiritual sa mundo. Ang pagputol nito sa gabi na itinuturing na oras ng mga espiritu ay maaaring makagambala sa koneksyon na ito at magdala ng negatibong enerhiya. Number 4, mga tuyong halaman o tuyong sanga sa loob ng bahay. Ang mga tuyong halaman at sanga sa loob ng bahay ay isang bagay na madalas na nauugnay sa mga pamahiin at maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Depende sa kultura at paniniwala. Nagsisimbolo ito ng kamatayan o pagkabulok. Dahil ang tuyong sanga ay isang bahagi ng halaman na namamatay na. Madalas itong inuugnay sa kamatayan o pagkabulok. Sa ilang kultura, ito ay maaaring seen bilang isang masamang omen o tanda ng paparating na malas. Ang mga tuyong bagay ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa isang espasyo. Kaya naman, ang pagkaroon ng tuyong sanga sa loob ng bahay ay maaaring mag-ambag sa isang hindi magandang kapaligiran. Ang mga halaman ay simbolo ng buhay at pag-asa. Ang pagkaroon ng tuyong sanga ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng buhay o enerhiya sa isang lugar. Sa madaling salita,
Ang tuyong sanga sa loob ng bahay ay maaaring seen bilang isang simbolo ng negatibong enerhiya. Kung naniniwala kang ang tuyong sanga ay nagdadala ng malas, maaari mong piliing alisin ito sa iyong tahanan. Ang pag-unawa sa simbolo ng mga bagay ay maaaring makatulong sa iyo na mas maintindihan ang mga paniniwalang ito. Kung gusto mo ng positive energy, maaari mong sundin ang mga ito. Number 5, maruming bahay. Ang maruming bahay ay maaaring magdudulot ito ng negatibong enerhiya. Kung gusto mong magkaroon ng positibong enerhiya sa iyong tahanan, maaari mong gawin ang mga ito. Maglinis. Ang pag-aalis ng mga bagay na hindi na ginagamit o sira ay isang magandang gawain upang mapanatili ang kalinisan at ayos ng bahay. Ang mga bagay na sira o hindi maganda, ang hitsura ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya na maaaring pagtirhan ang iyong maruming bahay ng masamang elemento. Kadalasan ay may mga maruming nakatambak na gamit sa bahay na hindi naman ginagamit at mga alikabok ay siyang gustong-gustong pagtirhan ng masamang espiritu na maaaring magparamdam sa inyo sa loob ng bahay at maaaring magambala kayo at makakaapekto sa inyong pamumuhay. Maaari din kayong magkasakit o tirhan ng mga ulupong o ahas dahil sa marumi niyong bahay. Napakaraming mga pamahiin at kasabihan sa ating kultura. Maaaring ang mga bagay na ito ay magdudulot ng maganda at hindi maganda sa ating buhay. Kaya't kung kayo ay may positibong pananaw, ay mas mabuting sundin natin ng tama ang lahat ng mga nakasaad sa mga kasabihan at pamahiing ito. Nang sa ganon, ay makatulog tayo ng mahimbing na walang iniisip na pag-aalinlangan. Tandaan, ang mga paalalang mga ito ay mga gabay lamang at walang siyentipikong basihan. Ang swerte ay nasa kamay ng bawat isa. Hanggang sa muli mga ka-Clover!